Gandang araw ng Panginoon po sa ating lahat. Ngayon po ay Sunday, July 5, 2026. Welcome po sa Chapel of Worship, Christian Faith Ministries. Narito po tayo upang magpuri sa Panginoon at sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Kasama ko nga pala ang Southern Baptist Church, Caldera Second, sa Paungunan ni Bishop Arsenio. Kasama natin sila sa nagagawain dyan sa San Jose. Ang Church Planting Institute Missions. Tuwang natin sa gawain ng Panginoon. Balik po sa Chapel of Worship, Christian Faith Ministries. Tayo po'y magpuri, magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng pinagdala. Tayo po'y manalangin. Bilang Amang nasa langit, pinagpuri ka po namin, pinasasalamatan ka po namin sa aming mga natatanggap sa araw-araw, sa mga biyaya pinagkakalapit sa amin. Narito po kami sa programang ito ng Chapel of Worship, ang online service. Nawa po sa anumang panahon, sino umaabot ng programang ito, ay gamitin nyo lamang po ang inyong lingkod upang parangalan kayo at papurihan kayo. Tulungan niyo po ang inyong lingkod na magawa ang mga bagay na dapat niya gawin. Tulungan siya na lumagos sa paglilingkod sa inyo. Pihiling po namin, Ama, sa inyo ang patnubay niyo po. Dinadalangin po namin ang lahat ng aming alalahanin. Ngayon po ay papadala niyo po ang lingkod sa Maynila. Ngayon po nakakalagan ng bagay. Ingatan niyo po kami, kapulisan, ang lahat at sa mga mamamayang Pilipinas, ang bayang Pilipinas. Tulungan niyo po ang bayang ito na nakaharap siya ng krisis, nakaharap siya ng problema. Kayo po ang magsasaayos sa lahat ng bagay at kayo po nakakaganda ng bagay. Tawarin po kami sa aming mga pagkukulang sa amin bilang isang mamamayan. Linisin niyo po kayong puso, aming isip sa lahat ng karumihan. Dinadalangin namin, kaayos na lahat. Aming Ama, dinadalangin din po namin ang mga nangangailangan ng tulong. Hindi po ang kaibigan ko pastor na si Pastor Marcelino ng IBC Maragondon. Hindi nadalangin ko po siya. Hindi po ang kapatiran ko po doon na nahihirapan po sila sa problema, sa mga pagsubok sa buhay. Ngayon po nakakalam nito. Huwag sila naman magaling yung kamay. Hindi po sa aking pamilya, sa aking trabaho, dinadalangin ko po Ama ang pag-iingat niyo. Gayun din po sa gawain namin sa Barangay San Jose, Ternate, Cavite, ang aming church plant ng Southern Baptist Church. Dinadalangin po namin ito. Nanawa kayo po magpadala ng mga tao, gagamitin upang mapagsimula ang church planting doon. Dinadalangin din po namin ang gawain sa Parkstone, ang aming opisina doon na Chapel of Worship Christian Faith Ministries, ang mga kapatiran sa malayo na hindi nakaka-attend ng personal dahil sa mga dahilan ng napakalayo po ng simbahan para sa kanila. Gamitin niyo po ang programang ito upang sila po ay maabot ito. Gayun din po ang mga hindi pa nakakilala sa inyong ngalan. Hindi pa nakakilala sa Panginoong Hesus at sa banal na kasulatan upang ito ay masampalatayanan. Dinadalangin ko po sa kanila ang pagkakilala sa inyo. Dinadalangin ko po ang sanlibutan. Kami po ay palapit na palapit sa pagtatapos dahil po sa nakikita namin na pasama dahil na ito. Dakilang Ama, bilang inyong lingkod sa bayan at lingkod dito sa simbahan, dinadalangin po lahat. Tulungan niyo po ang mga makikinig,
Itago niyo lang po ako sa inyong likod bilang instrumento. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming po salamat sa inyo na taga-subaybay. Tayo po ay papasimula sa pagsamba sa Panginoon sa pamamagitan ng mga himno, mga awiting espiritual, mga awitin sa Panginoon. Tayo po umawit sa Panginoon. Awitin po natin ang still. I be now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you're my king over the land. I will be still, though you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Though His found in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the blood. I will be still, though you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you my king over the blood. I will be still, though you are God. Let's worship. My God, my Lord, worship you, Lord Jesus. Find rest, my soul,
in Christ alone. Though His quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the land. I will be still, though you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the stars. But you are king over the land. I will be still, though you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. I'm walking over the land. I will be still, though you run. Lord, hallelujah. One more song for our Lord. Majesty. See. Who compares to you? Sets the stars in their place. You who calm the raging sea that came crashing over me. Who compares to you? You who bring the morning light, the hope of all the earth is rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus.
where the evening fades, all the songs of joy. As the morning wakes, we, your children, give you praise. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. Are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Unfair, far magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. Magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Never will compare to you, Jesus. Never will compare to you, Jesus. Tayo po'y lumapit sa Panginoon ngayon, pagsamba. Ngayon naman po ay tayo ay nagtakot na po tayo sa muna yung evangelism natin. Ngayon po ang araw ng Panginoon, July 4, 2026. Naiiyahan po ang mga hindi pa tumatanggap sa Panginoon. Ang panalangin natin po sa pag-ilala sa Panginoon, tanggapin po natin ang ating sarili bilang makasalanan. Tayo pong lahat ay nagkasala. Kinakailangan po natin ng Kristong tagapagligtas. Ating ipahayag ang ating nararamdaman, pahayag natin ang ating mga kasalanan,
ang pagpapasalamat natin sa biyaya ng Panginoon. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw sa taga-subaybay, hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, hindi pa tiyak ang kaligtasan, sinasabi ng salita ng Diyos, ngayon ang araw ng pagliligtas. Hindi bukas, hindi sa isang araw, kundi ngayon ang araw ng pagliligtas. Sapagkat namatay ang Panginoon sa atin, sinasabi ng John chapter 3 verse 16, ngayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa liputan at pinagkaloob niya ang kaisa-isa nila na upang sino man sa Kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak, sa halip ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Iyan po ang mga hindi pa nakakilala Kristo, tatanggapin si Kristo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. Isurrender po natin ang buhay sa Kanya. Tayo po'y manalangin ng panalangin ng pagtanggap. Panginoong Yesus, kaya niyo po sa panalangin. Panginoong Yesus, kailangan po kayo. Marami pong salamat sa sakripisyo niyo sa krus upang tubusin ang aking mga kasalanan. Tinatanggap ko po kayo bilang aking tagapagligtas, bilang aking Panginoon. Marami po akong nagawang pagkakamali na nakalipas, balit sinusunod ito, ibinibigay sa inyo. Ang kapatawaran ng aking kasalanan ay nakamit ko po dahil sa inyo. Nananampalataya po ako sa inyo na magkakamit po ako ng buhay na walang hanggan. Ito po ang dalangin ko sa Ama. Amen at Amen. Kung sumabay po kayo sa pananalangin na ito, binabati ko po kayo dahil yan po ang pasimula ng pag-amin na ikaw ay makasalanan. Kailangan natin ng tagapagligtas na siya si Kristo. Kung may pagkakataon po kayo na lumapit sa mga ngaragaya ko, ay inibitahan ko po kayo sapagkat kinakailangan po nito ang pagtugon sa pananampalataya, ang pagharap sa hamon na pagsunod, ang pagkalima sa ordinansa ng bautismo kung saan ang handa ng tumanggap kay Kristo o pikilala na kay Kristo ay kinakailangan po bautismo na. Handa po ng pagsunod sa ating Panginoon at tagapagligtas. At sumasunod po nito ng pagdidisipulo at pagtuturo sa mga bagong mananampalataya upang magawa po natin ang mga kalooban ng ating Amang nasa langit. Maraming po salamat. At sa mga tumanggap po sa Panginoong Hesus, binabati po kayo. Welcome po sa Chapel of Worship Christian Faith Ministries. Ito po ang online ministry na gumagabay po sa inyo sa pananampalataya sa Panginoon. Tapos na po tayo sa pabahagi ng aral ng Panginoon, sermon. Tayo po panalangin. Bilang Ama, tulungan niyo po ako upang may pahayagan ng salita sa kanila. Tulungan niyo po yung likod na natiling nananahan sa kalooban at tuturuan niyo. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu at po inyong gabayan. Ito po ang panalangin sa Panginoon. Amen. Mukhang po tayo ng banal na sulatan. Ito po. At ating pong gawing referensya ito. Ito po kasi ang saligan ng katotohanan ng banal na sulatan. Kung saan ito po natin pagbabasihan ang katotohanan. Maraming salamat sa mga kumilala sa Panginoon. At kung kayo po sincere sa pananalangin, at malugod po kayo iniimbitahan sa aming at panibagong paghipag patungo sa buhay na walang hanggan ang aming invitation sa inyo. Ang pag-aaralan po natin ay pinamagatang ang pagpapalaya ni Jesus sa diwa ng pag-ibig, ang mapagpalayang pag-ibig ng Panginoong Hesus Kristo. Or freedom over everything through Jesus Christ. Our verses or our
text is from the Galatians chapter 5 verse 1. Basahin po natin sa Tagalog. Para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, kaya't magpakatatag kayo at huwag magpasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Ulitin ko po, Galatians 5, ang bersikulo ay 1. Para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, kaya magpakatatag kayo at huwag pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Naniniwala ba tayo sa sinasabi ng banal na kasulatan na kung tayo pinalaya ng anak, totoong malaya na tayo? Hindi na tayo nabubuhay sa pagkaalipin o kasalanan. Ating pong pag-aralan sa tulong ng Banal na Espiritu ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Naway makinig kayo, makinig tayo, upang tayo po ay matuto, hindi lang matuto, kundi isang buhay po natin ang pananampalataya na meron po binigay sa atin. Ang tinatawag na trap o panlalansi. Akala natin malaya tayo sa pagkaalipin. Ano ba tinutukoy nating alipin? Yung nakakulong, yung walang kalaya, yung hindi magawa ang gusto, nakakulong sa kwarto, o bilanggo, yung bubang alam natin sa pagkaalipin, o dahil grounded ka o hindi ka nabili ka sa halaga, ganun ba ang pagkaalipin? Tatrabaho ka sa sapilitan? Maraming definition po pag sinabi nating alipin. Pero marami rin po sinasabi nating kalayaan. Halimbawa na sa Pilipinas, sinasabi lang lumaya tayo sa mga dayuhan. Pero ano nga ba talaga ang pagiging alipin? Maraming tao ngayon naghahanap dito sa mga maling paraan, sa maling kaparaanan. Tinatawag natin fake freedom. Akala natin, kapag ginawa natin ang lahat ng gusto natin, malaya na tayo. Pero madalas, ang bagsak natin ay pagka-addict sa bisyo. Tandaan natin, kung namang kina-addictan mo na ginagawa mo na hindi mo maiwasan, bisyo na po yun. Halimbawa na lang sa mga bagong panahon, mga gadgets, mga apps, mga social media, o mga maling pakikipagrelasyon sa maling tao. At hindi mo naman gusto na pipilitan ka dahil naalipin ka na dahil sa mga bagay na makapunto. Pero hindi po ganun dapat ang magiging kailangan. Gumagawa tayo ng naaayon sa kung ano po ang sinasabi po ng banal na kasulatan o ng diwa ng Panginoon o anong looban niya. Ano po ba yung mga bagay na sumasagabal sa atin kung tayo lumaya? Yung mga expectation natin na dapat pa tayo gawin ito. Alamin natin. Pwede rin kasing isipin natin kung anong sinasabi ng ibang tao, sinasabi ng magulang mo, sinasabi ng iniisip mo lang yung iniisip ng ibang tao kung ano sasabihin nila sa'yo. Pero yung gusto mong mangyari o kalayaan sa isip mo, hindi mo naman magawa dahil sa expectation ng ibang tao. Pwede rin masabi natin yun. May pangarap kang gawin sa buhay pero dahil lang expectation ng tao na gawin mo ito, ginagawa mo na lang kasi kahit napipilitan ka. Mga pressure sa kaibigan, sa mga nakapaligid sa atin, ang nakakapaghandlang sa ating tunay at ganang kalayaan. Napaka-perfecto rin sa liputan ito. Dami mga mapanukso, tuksuhin ka, upang sasabihin nila, gawin mo ito para maging belong ka sa kanila. Pero alam natin na hindi ganun yun. Hindi tayo maging masaya kung susundin natin yung iba. Hindi natin pwedeng ma-please sa kahit na sino. Gawin natin yung tama, mali. Hindi natin pwedeng ma-please sa kahit na sino yan. Lalo na sa panahon ngayon na uso social media, ang pagbabash, maraming mga tao ang nakaano sa mga like and share, yung mga bagay na yan. Nakabash nila sa takbo ng mundong ito.
Subalit, sinasabi ko sa inyo, kung babalikan natin ang katotohanan na mababasa natin sa banal na kasulatan, walang iba kundi ang banal na kasulatan, ang Biblia, ibang-iba po ang definisyon ng katotohanan. Sangayon sa Aklat ni Juan, Kabanata 8, versikulo 34, kapag paulit-ulit natin ginagawa ang mali, nakukulong na tayo roon na hindi natin namamalayan. Hindi natin namamalayan, tayo ay nagiging alipin na. Kung babasahin natin niya ito sa Juan, Kabanata 8, ang versikulo ay 34, sumagot si Jesus, tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Malinaw po na tayo po ay alipin ng ating sarili sa pamamagitan ng pagkakasala po natin. Kapag paulit-ulit na po ang kasalanan, dito tayo na kaya magbago. Hindi na natin, tayo po alipin o kasalanan na yun. At iniisip ba natin na lumaya na tayo kung paulit-ulit natin ginagawa ang maling ginagawa o kasalanan? Hindi po, tayo po ay alipin doon. Paano tayo mahasagip nito? Paano tayo magiging mahasagip sa pagkakasala natin araw-araw? Walang iba kundi ang makapagpapawala o makakapagbayad sa ating mga kasalanan. Walang iba kundi ang pagmamahal ni Kristo. Ang pag-ibig ni Jesus na walang kondisyon, hindi natin po kayang iligtas ang ating mga sarili. O ating sarili, hindi natin kailanman magagawa sa pamamagitan ng mabuting gawa lamang ang kaligtasan. Si Jesus po ang gumawa nito ng paraan. Ang Ama sa Langit, sinugo niya ang kanyang anak upang tayo'y matubos sa ating mga pagkakautang sa Panginoong Diyos. Sinalo ng Panginoong Yesus ang parusa. Napako po siya sa krus. Sinalo ni Jesus ang lahat ng ating mga pagkakamali, kahihiyan at parusa. Nababasa rin naman natin sa Galatia 3, ang versikulo 13. Galatia, Kabanata 3, ang versikulo 13. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa. Sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat binitin sa punong kahoy. Basa po natin na siya po ay naging sumpa, naging bilang makasalanan kagaya natin dahil tinubos niya tayo. Bakit po? Binayaran po niya ng Panginoong Hesus. Sasampalatayan na lang po tayo sa Kanya. Manampalataya sa ginawa ni Kristo. Binayaran niya na ang mga utang natin. Walang pagkukunwari po sa atin na dapat natin tanggapin. Kailangan natin magsisi. Kailangan natin tanggapin na makasalanan po tayo. No need na yung mga uso-uso yung sa Facebook, yung magaganda mukha mo, maganda yung itsura mo, pro filter, ano nung ginagawa sa social media, upang ma-impress sa ibang tao. Pero pag nakita ba sa personal, iba naman sa nakikita sa social media, na filter, pagdating sa personal, ibang-iba. Dito po sa pananampalataya, sa pananampalataya ng Kristiyano, kailangan dito magpakatotoo. Kung makasalanan ka, dapat ipahayag mo. Dapat magsisi ka. Dapat maging ikaw ay ikaw. Ang sa gayon, kung ikay mapagkumbaba na, walang pagkukunwari, handa ang Panginoon na ikaw ay sagipin. Sa pamamagitan ng pagkilala sa ginawa niya para sa iyo. Ginawa na po ng Panginoon ay 2,000 taon na nakakaraan. Ang Kristo po ay pinako sa krus upang tayo, ikaw at ako, ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. Binayaran niya po ito ng walang kondisyon para sa atin. Hindi natin kailangan magpanggap, hindi natin kailangan magpakabanal, perfecto. Sabihin natin, napakabanal tayo ng
Ang pagpapakabanal po, hindi po natin kayang gawin po yun. Ang makagagawa po yun, ang banal na Espiritu sa atin, ang kikilos po sa atin, yung banal na Espiritu, upang bilang tayong matuwid sa harapan ng Ama. Kung tayo lang, napakamaduming basahan po tayo, hindi po natin kayang gawin na magpakabuti. Pero, kung tayo sasampalataya sa Panginoong Hesus, ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, titingnan lang po ng Ama yon at tayo po ang magbibilang dahil sa pamamagitan ni Jesus, nagiging katanggap-tanggap na po tayo sa Panginoon at nagiging banal dahil kay Kristo. Yung po ang katotohanan niyoon. Dahil walang perpektong tao, pero kung tayo magiging isa ni Kristo, ay bilang tayong perpekto kasama niya. Kumbaga nililinis yung karamihan po natin. Di tayo papansinin ng Ama eh. Di tayo papansinin ng Panginoong Diyos kung tayo lang. Di tayo papansinin. Pero sa pamamagitan ni Jesus, ang kanyang bugtong na anak, inilala, inilala tayo niya bilang mga anak na babae at lalaki. Wala na, pantay-pantay na po tayo sa harapan ng Ama. Yun po nangyari. Kaya po sinabi niya sa Roma 5, versikulo 8, tapos na, sabi niya. Kung ating basahin sa Roma, sa aklat ng Roma, kabanata ay 5, ang versikulo po ay 8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Nung tayo'y nagkakasala pa, minamahal na tayo ng Panginoon. Alam niyo po yung, kung iisipin niyo po, kung sino bang martir, walang iba kundi ang Panginoon. Kung sabihin natin martir sa pagmamahal, ang Panginoong Isus po yun. Hinihintay niya lang po tayo magsising lahat. Sinabi niya nga, tetelestai, naganap na, natapos na. Hindi mo na kailangang magpakaalipin pa sa kasalanan. Lumaya ka na dyan, lumaya na tayo dyan. It is finished. Nang sabihin ni Jesus, natapos na, ibig sabihin, ay pasagda ang kapangyarihan ng kasalanan at takot sa buhay mo. Papatuloy po natin sa susunod na part 2 po yan. Hanggang sa muli.